Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na yung mga dating imposible sa isip ko ay unti-unti nang nagiging posible ngayon. Ilan sa mga pangarap na naman natin ang matutupad ngayong araw, kaya samahan nyo na naman ako na bigyan kayo ng inspirasyon. Binilihan ko nga muna ng pagkain si Moon at si Paula dahil ubos na nga ulit yung pagkain nila. At dito nga sa pinagbilihan ko, may napansin nga ako ditong tanim na bell pepper. Sobrang natuwa nga ako dahil ang gaganda nga ng bunga nito. Agad ko na rin pinakain si Paula pag uwi ko dito sa kubo. Si Moon nga hindi nyo muna makikita dito sa video dahil nasa galaan nga na naman. Pinakain ko na rin itong mga alaga kong manok. Nakatali nga pala yung inahin dyan dahil kapag hindi ko nga tinali, gagala kung saan saan at susunod nga sa kanya yung mga anak niya tapos kakainin naman ng mga uwak. Di pa rin kasi ako nakakagawa ng kulungan nila pero pag nakagawa na nga ako, dun ko na sila pakakawalan. Ang bilis nga lang dahil malalaki na yung mga anak niya ngayon. Parang kailan lang ang liliit na kiki. Bali 10 nga pala yung anak niyan kaso nga lang inamatay nga yung iba kaya 6 na lang ang natira. Ito na nga rin ako nagsaing sa rice cooker para mabilisan dahil may lalakarin nga ako ngayon. Ito nga ang ulam ko ngayon. Bumili ako ng 2 hita ng manok at gagawin ko nga fried chicken. Aba, at may pa fried chicken pa nga. Pagbigyan nyo na ako dahil minsan lang naman yan. Huhugasan ko nga lang ito at hindi ko na rin pakukuluan. Babalutan ko na agad ng crispy fry. Ganito nga po ako pag nagluluto ng fried chicken. Hindi ko na talaga yan pinakukuluan dahil gusto ko nga pag naluto siya maging juicy nga yung karne niya. Ang ginamit ko nga palang crispy fry yung maanghang para mas masarap. Hindi naman magiging malangsa ang luto nito basta maprito lang ng maayos. Basta tama lang yung apoy para maluto hanggang loob. Dapat yung buong karne ay mabalutan ng crispy fry para yung buong parte din ay malasa. Paglipas ng ilang minuto ay naluto din agad. Mabilis lang din talaga makaluto dito sa kalan natin. Habang piniprito ko pala yan, naligo na din ako kaya nakabihis na nga rin ako dyan dahil pagtapos ko ang kumain, aalis na din ako agad. Ito nga kakain na ako. Magbabaon pala ako ng kanin dahil siguradong matatagalan ako dun dahil ipapaayos ko pa nga yung motor na gamit ko. Babaunin ko na nga rin yung isa para hindi na ako bumili ng ulam. Dahil nag-fried chicken nga ako ngayon kaya sa wakas mababawasan na nga rin itong Mang Tomas ko dito. Binili ko pa kasi yan nung may bisita nga tayo galing sa Japan. Di rin kasi talaga ako mahilig sa mga ganyan. Bumibili lang ako kapag alam kong may paparating na bisita. Tara po, kain na tayo at syempre pagpapasalamat muna natin to Lord. Maraming salamat po sa napakasarap na pagkain. Sobrang sarap lang din talaga sa pakiramdam na hindi na tayo tulad ng dati na palaging namomroblema kung saan tayo kukuha ng pambili ng pagkain natin. At ngayon kahit papano ay nakakakain na rin tayo ng ibang masasarap na pagkain. Siguradong hindi lang ito ang makakain natin na masasarap na pagkain. Basta nagpapatuloy lang tayo sa pagtupad ng mga pangarap natin. Malay nyo naman sa susunod ang lulutuin na natin dito sa bukid ay lechong baboy na. At sa susunod hindi na ako mag-isang kakain kundi marami na tayong kakain dito sa bukid. Syempre isa yun sa mga pangarap natin dahil sobrang na-inspired nga din ako sa mga vlogger na nagagawa na rin nilang magpakain ng maraming tao. Lalo na yung mga bata na bibihira nilang matikman yung mga ganitong pagkain. Marami pa rin kasing tao ngayon ang nagugutuman at nahihirapan sa pagkain. At sa panahon ngayon kung hindi ka nakapag-aral o hindi mo natapos yung pag-aaral mo, mahihirapan kang maghanap ng trabaho o matanggap. Minsan nga kahit natapos mo naman yung pag-aaral mo, hirap ka pa rin matanggap sa trabaho na ina-applyan mo. Kaya kung wala tayong diskarte sa panahon ngayon, talagang magugutuman tayo. Dahil nung nakaraan kahit papano ay may mga videos din ako na matataas ang views. Kaya naman ngayon kahit papano ay may isang bagay tayong matutupad para sa vlog ko. Nagpunta ako dito sa Robinsons Appliances dahil sa wakas ay mabibili na natin yung pangarap na iPhone para sa vlog. Dahil alam naman natin ng iPhone ay napakaganda talaga niyan para sa vlog. Hindi lang para sa quality video kundi para mas mapadali na rin ang pag-i-edit ko sa pag-vlog ko. Alam kong may kabigatan ito sa bulsa pero alam kong isa ito sa
magiging puhunan ko sa pagtupad ng mga pangarap ko. Kaya ayos lang dahil alam ko naman na kapag naging mas maganda yung mga vlog ko gamit ito ay maiibalik din naman yung pinambili ko nito. Maganda nga ito dahil yung mga viewers gusto rin nila nakakapanood ng mas malinaw na video. Alam po natin na napakamahal ng iPhone. Gusto ko lang po unahan yung mga mag-iisip na bakit inuna ko itong bilhin. Sabi ko nga po kung hindi lang ako nagva-vlog, hindi ko talaga to bibilihin dahil sobrang bigat nga sa bulsa at alam nyo naman kung gaano ako katipid sa sarili ko. Kung napanood nyo nga po yung mga unang vlog ko, talagang malabo nga yung gamit ko nun na cellphone. Doon nga po ako nag-umpisa kahit basag-basag na nga yung screen ng cellphone ko na yon. Nung hindi na nga kinaya nung cellphone na yon, kapag nag-e-edit ako, nagtinda nga ako ng 2 kong kambing. At ang napagtindahan nga nun ay 11,000. Yung 11K nga na yon, binili ko ng Samsung na cellphone para may magamit ulit ako sa pagbablog. At yun nga yung gamit ko bago ko nabili itong iPhone. Medyo may kahirapan na rin kasi gamitin yun lalo na sa pag-e-edit, kaya bumili na nga ulit ako ng panibago. Bumili nga ako ng alam kong mas mapapadali ang trabaho ko dahil alam nyo naman ako lang ang gumagawa sa sarili kong vlog at ako lang nag-e-edit. Sigurado ako na marerelate din dito yung mga nag-uumpisa pa lang mag-vlog lalo at pag malabo nga yung mga ginagamit nilang camera. Ang hirap kaya mag-vlog na malabo yung gamit mo tapos naglalag, ang hirap kaya nun ipang-edit. Nako, danas na danas ko na yan lalo nung nag-uumpisa ako, talagang maiiyak na lang ako kapag minsan habang nag-e-edit ako tas biglang magbabak nga, tas babalik ako wala na nga yung ini-edit ko, magpapanibagong ulit-ulit ako. Kung alam nyo lang po kung ano yung nararamdaman ko habang binubuksan ko yung box ng iPhone, sobrang saya, halos walang mapaglagyan. Lalo na't pinaghirapan ko talaga to bago mabili, kaya talagang halos walang mapaglagyan yung sayang nararamdaman ko. Alam nyo, sinasabi ko rin madalas sa sarili ko na hindi ko kayang bilhin yung mga ganitong bagay. Dahil sino ba naman yung dating batang bata na naulila at lumaking walang nanay sa tabi? Dahil sino ba naman yung dating bata na namumulot lang ng bunga at dahon ng niyog sa niyugan ng may niyugan? Yung dating bata na naghukay lang ng kamote at nagbebenta kung saan-saan para lang may kainin? Hindi ko talaga ikakahiya yung mga ganong karanasan ko o karanasan naming magkakapatid. Dahil kung hindi namin yun ginawa, siguradong magugutuman kami ng mga panahon na yun. Pero alam nyo, ngayong malaki na ako, ginawa ko talagang inspirasyon lahat ng karanasan na yun para mas maging matatag at magsumikap pa na abutin yung mga pangarap para hindi na maranasan ulit yung hirap na yun. Kaya sa mga nangangarap dyan at nakakaranas pa rin ng hirap hanggang ngayon, gawin nyo lang yan inspirasyon at magpatuloy kayo para mas magsumikap at mapagtagumpayan yung tagumpay na ninanais nyo. Na kahit hindi kayo naniniwala minsan sa sarili nyo na makakaya nyong gawin katulad ko, ang masasabi ko, ipagpatuloy nyo pa rin na aksyonan yung mga pangarap nyo kahit di kayo naniniwala sa sarili nyo. Kumbaga, kahit tamad na tayong bumangon minsan, pilitin pa rin natin bumangon para magtrabaho. Dahil iba pa rin yung umaaksyon sa nangangarap lang. Tuloy ko na nga itong pinalagyan ng tempered at binilihan ko na rin ng case para naman magtagal at hindi agad-agad magasgasan o masira. Salamat nga po pala kay sir na nagbigay nga ng discount sa akin. Shoutout po sa inyo. At dito na nga rin ako nakabili sa kanila ng original na charger ng iPhone. Kaya sa mga naghahanap dyan ng original na charger ng iPhone, dito lang po yan sa NE ng Baler. Hanapin nyo lang po sila sir dito malapit sa bilihan ng Samsung. Sa wakas, salamat Lord dahil may isang tinupad ka na naman na pangarap ko. Alam kong hindi pa ito nagtatapos dito at marami pa tayong pangarap na matutupad. Kasama ko pala si Arnie sa pagbili ng cellphone at siya na rin ang nag-video sa akin. At nung nakabili na nga kami, dumiretso kami dito sa napakagandang lugar na to para kumain. At tignan nyo, pagdating nga namin dito may paganito siya kaya sobrang nagulat nga ako. Sa'yo to. Sa'yo to. Para sa yan. Thank you. Nakikilig ako. Kaya naman pala may paganon siya sa akin dahil hindi ko nga namalayan na 400,000 followers na pala ako dito sa Facebook. Ito nga daw yung surpresa niya sa akin para sa 400,000 followers ko. Natatawa pa nga ako dyan dahil yung 400 niya nga ay walang kasamang cake. Sabi niya nga naubusan daw at hindi na nga raw siya nakahanap. Alam niyo, sobrang saya ko talaga dyan. Mas masaya pa nga ata yung reaction ko dyan kesa dun sa iPhone. Paano ba naman? First time ko talaga makatanggap ng sariwang rose. Sa'yo to. Para sa yan. Thank you. Nakikilig ako.
O diba, akala nyo naman talaga ngayon lang kinilig yung Miss Anyo. Alam nyo, wala pa ako sa vlogging naniniwala na sa kakayanan ko si Arnie. Kaya masasabi kong isa siya sa mga tunay na sumusuporta sa akin. At masasabi ko rin na isa siya sa mga nagiging masaya kapag nagtatagumpay ako sa mga plano ko sa buhay. Inaayos na nga rin pala namin itong motor ko bago kami umuwi dahil magtatatlong taon na nga ito, hindi ko pa rin naiipa-tune up. Pinapaltan ko na nga rin yung pambelt niya at yung hawak ko nga na yan. At pinaayos ko na rin yung mga dapat ayusin at pinapaltan ko na rin yung mga dapat palitan. Talagang sinulit ko na dahil kahit papano ay may sobra pa rin naman yung kinita ko sa pagbablog ngayon. May katagalan nga na hindi ko na paayos itong motor ko dahil alam nyo naman ang ugali ko, hindi ko nga papapaltan hanggat pwede pang gamitin. Sobrang masaya rin ako kapag nakikita ko tong motor ko dahil konting-konti na lang talaga ay matatapos ko na rin ito sa hulugin. Shoutout nga pala kay Kuya Eric, siya nga yung nag-ayos ng motor ko. Kuya Eric, ikaw ulit mag-aayos ng motor ko sa susunod ha. Sobrang nakaka-bless talaga lalo nung araw na to dahil naipaayos ko pa nga itong motor ko. Sa wakas, magiging komportable at kampante na naman ako habang dinadrive ito. Salamat po sa palaging nanonood ng mga vlog ko at sa lahat ng nakasuporta dito sa Ann TV. Yung simpleng panonood po ninyo sa vlog ko ay sobrang laking tulong nun. Paunti-unti po ay natutupad po yung mga pangarap ko dahil sa panonood nyo. Nababasa ko po yung mga komento nyo sa bawat video ko at sobra po akong natutuwa at nai-inspire para tuparin pa yung mga pangarap ko. Maraming salamat po ulit lalo na sa palaging nagsishare ng mga video ko. Ingat po kayo lagi!